Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys, let's go! Naman si Attorney Harry Roque. Tungkol na naman sa West Philippine Sea. At ito yung sinabi niya kanina sa balita. Ito yung sinabi niya. PH may lose ayungin if it continues to impose hardline stance. Sinasabi, pwede rong mawala ang ayungin shoal sa Pilipinas kung ipagpapatuloy daw ng Pilipinas ang pagiging matigas ang ulo ng Pilipinas. Ito sinasabi. Ito pa yung dagdag niya, sabi niya. The issue is which is the better foreign policy? The one where we have relative peace or now? All it entails is avoiding situations that would result in the current situation. Yung sinasabi niya. Sabi niya, ano ba yung mas magandang polisiya? Yung kay PBBM o yung kay Digong? Ngayon magulo eh. So mukhang hindi. Mukhang yung mas maganda yung kay PBBM. Yung Duterte secret agreement niya. Yung Duterte, tungkol pa rin niya sa Duterte secret agreement. Sabi pa niya ito, we have to learn from history. Any hardline stand against China will lead to our loss of possession of a disputed area. Ano yung ibig sabihin dyan? Naalala niyo yung sa Spratly Islands. Di ba nawala sa possession natin yun noong panahon ni Panot Aquino? Yun yung ginagawa niya example. Masyado tayong nagmatigas noon. Di nawala daw sa atin ng Spratlys. Yun. Parang, so okay. So, isabihin, dahil nagmatigas tayo, pupwersahin ni China na kunin yung mga isla. Is that what you think is a better option? Ewan ko lang, no? Tuloy pa natin yung kwento kasi may sinabi rin siya dito naman sa SM Maniac. Sabi niya, ito. Ngayon ng isang international law expert kung bakit sa tingin nito ay pinalalala ng Marcos Jr. administration ang problema sa South China Sea o mas kilala sa Pilipinas na West Philippine Sea. Panahon na ba kaya naggera? Abay, alamin natin yan sa report ni MJ Monteal. Tumitindi ngayon ang girian ng China at Pilipinas sa South China Sea o West Philippine Sea dito sa atin. Kamakailan ay binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard o CCG ang supply boat ng Pilipinas para sa mga sundalo na nakastasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nauna nang sinabi ng CCG na may dalang repair supply ang bangka ng Pilipinas kaya nila ito binomba ng tubig. Labag raw ito sa kasunduan ng Pilipinas at China na magdala ng pangkumpuni sa sumadsad na barko sa pinag-aagawang teritoryo. Paliwanag naman ng international law expert na si Attorney Harry Roque, may paraan silang ginawa noon sa Duterte administration para hindi lumala ang tensyon. Kung iisipin ninyo, napakabulok na yung Sierra Madre yan. Kung pagkain na tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ang diferensya, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero diniskartehan. Huwag niyong iwagayway. Okay. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ni PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. So, ibig sabihin, pala ganito. Let me go back. Balikan natin yung logic. Ang sabi niya kasi, si Digong daw ay may agreement. They call it gentleman's agreement. Tayong mga normal mag-isip, we call it a secret agreement. Kasi secret naman talaga. Sinikreto sa buong bansa. Hindi naman natin alam yung agreement na yan. Walang papeles that will prove that there was an agreement. So, it is a secret agreement. So, ganon. And then, ang sabi nila, dahil daw sa secret agreement na yon, naging mapayapa daw sa West Philippine Sea, sa Ayungin. At mas maganda raw yun kasi payapa. Okay. Ngayon, mga kutsero, ang sinasabi ni Attorney Harry Roque, dahil daw sa diskarte lang daw yung secret agreement. Okay. So, parang sinasalba nila yung pagiging political genius dito ni Digong, no? Sinasabi niya na sinabi lang yon na hindi magdadala ng supplies ng construction equipment. Pero imposible na tumagal hanggang ngayon yung BRP Sierra Madre nang hindi inaayos. So, ibig sabihin, nagdadala ng construction equipment nang hindi alam ng Chinese. Yun ang gusto nilang palabasin ngayon. Nauubusan na ba kayo ng kwento?
Now, ngayon mga kakotsero, ang kwento is, so hindi lang nagsinungaling si Duterte sa Pilipinas, nagsinungaling din siya sa China. Hutas pala talaga yan si Duterte. Kahit sinong kausap niya, he's very duplicitous. Kung ganun ang totoo, kung yun ang kwento. Hudas pala talaga si Duterte. Wala siyang matinong kausap. Di ba? Kahit sinong kausapin pala niya, huhudasin niya. So sinabi niya sa Pilipinas, so hindi siya nagsabi sa Pilipinas na may agreement sa China na isang barko lang papadala namin. Pero yun pala, yung isang barko lang pala na yun, nagdadala ng construction material. Tama? I don't think nasalba niyo si Digong doon. Parang hindi niya yata siya nasalba doon. Attorney Harry Roque. Lalo lang siya nagmukhang sinungaling. Lalo lang siya nagmukhang sinungaling. Attorney Harry Roque. Ako, I think wala talagang construction supply. Kasi kung merong construction supplies, edi mas matibay ngayon ang BRP Sierra Madre. Hindi ganyan na itsura niya. Hindi ganyan mukhang nabubulok. Hindi ganyan mukhang nabubulok. Tinan niyo naman itsura ng BRP Sierra Madre. Ano inaayos? Parang hindi naman. Naglolokohan na lang tayo dito. Na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ang diferensya, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero diniskartehan. Huwag niyong iwagayway. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ni PBBM yung pagpapadala ng... Another question is this. Meron ba talagang construction materials? That's what you allege, Attorney Harry Roque. That's the allegation. Ng China, meron daw construction materials. Pero meron nga ba talaga? Kasi nung nakakita natin yung close-up ng Oniza May 4, parang puro tubig lang at laman tsaka grocery. So ano ba talaga ang tunay na laman? Ano talaga ang tunay na laman? O baka sinusunod nyo lang yung kwentong barbero na itinuro sa inyo ng Chinese Communist Party. Baka totoo na lang kasi kayo. Una, na may secret agreement. Pangalawa, na the secret agreement is grossly disadvantageous to the interest of the Philippines. At pangatlo, hinudas nyo kaming lahat. Construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Nakikita naman ni Attorney Roque na sinasadya ang mga pang-uurot sa China para galitin ng taong bayan upang matabunan ang mas mahalagang problema na dapat solusyonan sana ng gobyerno. Bakit nila winawagayway? Pwede namang diskartehan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-api ang mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon na nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas sa presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo? Ginagari tayo ng Marcos administration. Lahat naman tayo iniisip yun. Oo, hindi nyo naman pinapalimot sa amin yung 20 pesos na bigas. Hindi naman nakakalimutan. Oo. Mataas talaga ang presyo ng bilihin. Alam namin yan. Dama ko yan every week. Pag nag-grocery ako, dama ko yan. But alam nyo mga kotsero, if I'm not mistaken, bumagal na ang inflation sa Pilipinas. From 8% noong 2023, January 2023, ngayong February 2024, March 2024, if I'm not mistaken, nasa 3.2, and we are expecting na tataas uli siya April ng 4 point something, if I'm not mistaken. Kumpara naman yan nung January. So bumagal na ang inflation. Nag-stabilize na ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kawalan ng trabaho? Ano yung 200,000 jobs noong December? Ano yung pagbaba ng unemployment? Fake news yun, fake news. PSA yan naglabas nun So fake news. Mukhang kung meron mang effort na i-distract ang mga Pilipino sa mga issue ng Pilipinas. Lalo na itong sa pinakamalaking issue na ngayon na nangyari. It is yung partido nyo ng mga Duterte. Kayo yung masyadong dyan, sensitive. Araw-araw ang propaganda nyo lumalabas. Araw-araw yun. Si Attorney Harry Roque, kada live stream niya, puro yun ang topic na, West Philippine Sea. Bakit? Kasi kinukumbinsin nyo kami. Gusto nyo kasing makumbinsi kami na maniwala sa inyo. Ay, ang problema kasi, yung gusto nyong paniwalaan namin kontra sa interes ng Pilipinas. Ang hirap sakyan. Parang kapag sinakyan mo, hindi ka maka-Pilipino. Ang hirap yung sakyan, Attorney Harry. Hirap. Ang hirap yung sakyan, mga Duterte. Sobrang hirap yung sakyan. Sobra. Kaya ganyan ang sistema. Ngayon, kung gusto nyo paniwalaan namin kayo, mas maging makatotohanan kasi kayo. Mas maging totoo kayo. Ginawa naman ang sikreto dyan. Wala nang iba. Sabihin nyo sa amin totoo.
Wala nang palupalusot. Wala na yung hindi yan secret deal, gentleman's agreement lang yan. Diyos ko. That's just a play on words. Pinaglalaroan nyo lang kami. Tigilan nyo na yun. Baka totoo kayo sa amin. Nagkaroon ba ng secret deal? Ano yung secret deal? Pwede nyo sa amin, ano yung usapan? Ano yung kapalit? Imposibleng walang kapalit yan. Imposibleng walang kapalit yan. Ano yung kapalit? Sabihin nyo sa amin. Para naniniwala kami. Kasi ang problema, puro kayo propaganda. Kayo yung puro propaganda eh. Ito kami, bago na naman kayo eh. Yung peking yung peking PIDEA form. Oh, don't tell me, hindi mo sasakyan yan. Malamang sa malamang, bukas yan ang live stream mo. O, nanggagalaiti nga yung attack dog nyo eh. Kasi nabistong peke eh. Hindi pa tapos yung live stream ko, nag-live stream din siya kasi nabisto. O, patay. Paano na lang ang mga principal? O, galit ang principal sa kanya. O, huwag kasi nang ganun. Huwag kasi nang ganun. Sabihin nyo lang sa amin totoo. Pinoprotektahan nyo kasi maigi si Digong. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tungkalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.